Joining us this afternoon is former Congressman Mike Defensor. Sir, magandang hapon and thank you for joining us. Yes, Ed, good afternoon, and also Ma'am Ami, good afternoon po. Hi, Congressman. Okay. Sir, marami tayong pag-usapan ngayon. Marami, di ba, Ami, tayong pag-usapan ngayon. Pero let me start off with this. Balikan ko lang yung our interview 2 weeks ago. Ang sabi po ninyo, si Gutesa is with the Marines, but we have a straight denial from the Marines and the AFP. He is not daw with the Marines. So, do you still stand by that statement? And do we know for a fact, do we know with any reasonable certainty that he is with the Marines? Well, actually, Ed, the information that I got, ang sinabi sa akin, na kasama niya yung mga kasama niya sa Marines, no? As to the actual location, as I've said, hindi ko talaga alam, no? Hindi ko siya nakakausap. In fact, may binibigyan lang siya ng message, and yung message na yun, dumadaan pa sa isang tao para makarating sa amin. So as far as I'm concerned, ang pagkakaalam ko talaga, kasama niya yung mga Marines, and nandun siya doon sa area nila. I'm not sure particularly where, pero nandun siya doon sa area nila. You mean you don't know if he's in the Marine headquarters or if he is staying with Marines outside the headquarters? Kung nandun siya sa headquarters, kung nandun siya sa barracks, but I'm from the information I got, no, nandun siya somewhere in the compound, doon sa Marine area nila, doon sa like if you're talking of Camp Aguinaldo, nandun siya somewhere. I do not know where exactly. I understand sa Bonifacio yon, sa Marine headquarters. As to the particular area or particular place, wala akong ganyang information. Kasi sir, Bonifacio sir ang Marines eh. The Marine Barracks is in Fort Bonifacio. I've been there several times. And they do have a guard there, and they screen people coming in and out. Tama. And yun nga, yung nabanggit ko, may kasama siyang grupo na ex-Marines. Ang una nga, pagkakalam ko, mga na active, yung mga nandun na mga kasama niya pa, dahil yun naman ang sinabi niya talaga, na nandun ako, kasama ko yung aking mga grupo. So, yun, ang information ko lang so, hindi ko talaga masabi kung wala akong information kung sino talagang kasama, kung mga active ba yan. But definitely, nandun yung mga grupo niya, yung mga kamista niya who are now retired. At saka doon sa particular area location, wala akong ganyang information. Ami? May balita po ba kayo, Congressman, kung may balak pa siyang lumabas ulit kasi hinahanap na siya ng Senado in particular. At saka, I'm sure hinahanap din siya ni Senator Marcoleta, no? Dahil siya din naman yung nalapitan niya eh. Baka naman may balita na kayo on his whereabouts. Nandito pa ba siya? Halimbawa. Yes, Mami, ang isang tinanong ko is yung court case niya sa Manila. Kasi ang information na nakuha doon, sabi sa decision, na hindi daw siya umattend doon sa summons na ibinigay. And rinig namin sa pamilya, kasi yung pamilya naman nasa bahay pa nila, na wala daw sila nakukuha ng official summons from the court. So I would think, kung merong makakarating na subpoena coming from the Senate Committee, that it will reach Sergeant Gutesa. At sa tingin nyo, pag sinomon siya, haharap naman siya? Definitely, Mamami, definitely ako dyan. Kasi katulad nga ng binanggit nyo, yun naman paglapit niya, wala namang nag-udyok sa kanya. Ba't dala yun kanyang paniniwala at saka konsensya na he wanted to expose what was happening. And kung mapapansin naman natin sa affidavit, narinig ko na nga rin yung abogado ni Saldico Sabi niya, ano ngayon, kung nag-deliver ng pera, doesn't mean na corruption yun or doesn't mean anything. So, hindi naman siya dininay May ganong admission yung abogado na nandun. Hindi na sinabing wala si Gutesa, hindi namin tao yan. But ang sinabi lang niya, hindi pa yung evidence. So, I would like to, sana, without imposing on the Blue Ribbon Committee, na tingnan nila yung mga binanggit ni Sergeant Gutesa. Sir, kailan niyo huli baling nakakontak si Gutesa, whether in person or through a third party? Third party lang ba ang inyong contact, o are you able to speak or chat directly with him, whether through online or face to face? Ang nangyayari sa amin, meron siyang binibigyan ng information. Ang alam ko, meron daw telepono na naaabot pa rin sa pamilya and nababanggit. So, ang nangyayari pa nga sa akin, hindi pa third party. May bibigyan siya ng
message, may pupuntang message yun, kesa lang marirelay sa akin. In fact, si Senator Marcoleta totally wala. Pag kami binanggit lang sa akin ng message, I relay this to him. So, this happened siguro mga 4-5 days ago na merong message na pinarating sa akin. And ang pagkakaalam ko, ang sinabi is attend sila sa committee hearing. That was 5 days ago. So klaro yun, sir. 4-5 days ago. Oo. So, they will attend the lang committee hearing. Oo. So, willing ko siyang umattend sa committee hearing. Pero may binabanggit pa, sir, na he still maintains his same story or if he's changing his story or if he's revising his story? Previous to that message, nung 4-5 days ago, ang parating sinasabi naman is matibay si Sergeant Cotesa, okay naman paninindigan. Of course, ang parating nire-relay is nag-worry para sa pamilya. So, may ganun siyang worry sa pamilya. At hanggang dun lang yung message na nakukuha namin. Apart from the family, nag-worry, meron bang pinarating sa inyo na nag-aalala siya for his safety? I'm sure pinoprotektahan siya ng mga marine, pero mga medyo big time itong mga nagte-testify siya na sinabit niya dyan sa corruption eh. Meron ba siyang pinarating sa inyo na meron na ako natatanggap na mga directly death threat or something like that? Mamami, nabanggit ko to sometime 2 weeks ago, 3 weeks ago. Meron silang binanggit na may pumapaikot sa kanya under surveillance. As I've said, hindi ko nga alam eh. Sabi ko, ano ba yan? Saan ba yan? So I was thinking na nandun pa rin sa Marine Compound, no? Kung paano siya napapaikutan dun or paano siya nasa surveillance, hindi ko alam. But as far as I know, ang worry niya talaga is not for himself, pero dun sa pamilya niya. So kung siya lang siguro, wala akong nakikitang takot kay Sergeant Cotesa, pero pagdating sa pamilya, hindi ko naman siya masisisi kung may ganyang talagang takot o may ganyang pangamba for the family. Kasi 4 ang anak niya, Ma'am Ami, nag-aaral pa lahat. And mayroon pang high school pa ata siya. And yun nga, may lahat pumapasok sa eskwelahan. Kabilang ako, Ami. Sige, go ahead. Merong mga speculation, no? Speculative reports at kung ano-anong mga alam naman dito sa atin na may mga politicians, well, apart from you, of course, na behind this story of Gutesa. Ano po yung masasabi niyo doon na na mga kakampi niyo raw, ganon? Ma'am, wala talagang ganun eh. In fact, ang katotohanan nga, ang dami nga, ako din mismo, kinakausap nila. Sino bang kausap mo? Sinong nagpapunta dyan? Yes. Si Sergeant Cotesa approached me on his own. Nung kinuwento niya sa amin yon, and talagang at the back of my mind, ayoko talaga sanang makisali. Kasi, ma'am, syempre, nasa private sector ka, may mga negosyo ka, may mga ginagawa ka, and I don't want to be part nitong gulo. Pero iniisip ko rin naman, pag hindi ko naman in-expose si Cotesa o hindi ko, kasi gusto niya makausap si Senator Marcoleta, ikwento niya yung nangyayari. Parang mabigat din sa konsensya ko. So sabi ko sa kanya, wag mo na akong kwentuhan. Mas snippets eh. Marami mong kwento talaga. Snippets, stories of different kinds. Sabi ko, i-relay mo na yan kay Senator Marcoleta. And in fact, during that pag-uusap nila, sinabi ni Senator, nag-uusap sila, sabi, para sa bayan to, magsalita ka kung pwede, talagang sabihin mo itong mga nangyayari na nalalaman mo. And one of the stories that he told me, sabi niya, alam mo sir, sa totoo lang, may grupo ata ng mga Bicolano doon sa mga ex-Marines. And sabi nila, ang sasama ng loob kasi binaha din yung mga bahay. Tapos doon nila na-realize na, ito pala mga ginagawa natin, itong perang ganitong kalalaki, dyan pala galing sa flood control ghost project. So that was the trigger na maraming ganung pag-uusap. As of now, ang balita ko ma'am, yung 90 na kasama niya, nandyan pa rin, pinull out yung active police, pero nandyan pa rin daw sila. And sabi ko nga, sana matanong din itong mga to because sila talaga yung may information first hand doon sa mga nangyayaring bigayan at lalahan ng pera. Sir, kami lang ng konti. Yung column, post ni Mon Tulfo tungkol daw dito sa paparating na rally, November 16, 17, and 18, meron daw kayong papel at hindi lang papel tungkol sa rally pero papel sa distab. That's I'm only quoting from Mon Tulfo. Kayo ba? Ano bang papel niyo rito? Kasi totoo na doon sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung sasabing distab, hindi ako kasama dyan. In fact,
ang panawagan ko pa rin hanggang sa ngayon, and I mentioned this several times, kahit na nga si Gutesa, hindi naman nagsabi na may dinideliver na pera kay BBM. Wala namang ganun, ano? And ako, kahit ako, hindi ko rin, kung ano lang yung sinabi ni Gutesa, yun lang din ang sinasabi ko. May delivery ng pera daw kay Saldico, may tumatanggap, si Mark Teksay, at saka si Paul Estrada, tapos niladala nila kay Speaker Romualdez. Tinanong ko siya, sino nagdadala ng pera? Ang sabi niya, sir, wala akong maalala. Ang naalala ko lang noon, si Eric Yap. Nagdala ng, if I'm not mistaken, 48 suitcases. Tapos sinabi niya yung laman ng pera. So, consistently, ito yung sinasabi ko. Ngayon, yung rally na to against corruption, totoo nakasama ako. Pero, mismo naman ang presidente, di ba sabi niya na itong corruption na to, ilabanan natin. Pero nagkakataon, and I will be the first one to admit, siyempre pagka against corruption, nagsasama-sama, may mga iba-ibang pananaw yung mga organizations. May iba, ang gusto, to be honest, parehong resign, BBM, resign, Inday. Yung iba naman, Inday. Yung iba naman, may talaga nagsasalita, revolutionary government, may mga nagsasalita, kung ano-ano. Of course, you cannot avoid that. Pero ang bottom line, and I always tell them, mag-stick tayo sa issue talaga na kinaharap ng bansa, which is the problem of corruption. Yung organized corruption na nakikita natin, na lahat naman ang nagsasabi. I heard Senator Drilon na nagsabi na grabe talaga itong nagiging corruption and everyone else. So, tingin ko, walang political color, huwag tayong mag-isip ng pula, dilaw, o yung mga green. Ito lang, focus tayo sa corruption. As to, sabi nga itong gagawing pagkilos, tingin ko kailangan madinig ng gobyerno that they have to act. Hindi pwedeng may script, hindi pwedeng merong pagtatakpan, hindi pwedeng may itatago. They really have to punish kung sino yung kailangan parusahan. Tingin ko, pagka ganito nangyari, makakalma ang taong bayan. Pero hanggat nakikita nila na parang iba yung nagiging takbo ng investigasyon o iba yung mga nagiging pag-aaral o yung kaso, medyo hindi maganda. For example na lang, Ed, no, Ma'am Ami, nung kailan lang nakita ko, ang mastermind na ay si District Engineer Alcantara. Wala namang papayag ng ganun. District Engineer ng isang probinsya, Bulacan, hindi nga regional naging mastermind ng buong flood control ghost projects. Yun yung mga bagay na gusto ko lang na i-address sa issue na to. Let me bring in si Ronald Llamas is now with us. Late ka dumating. May bapato ka ba? Parang patapos na to no? Pero ang tanong ko kay Congressman Mike, Congressman, sasama ba kayo sa prayer rally ng 3 araw? Parang hindi ko kayo nakikita na nagpe-pray ng 3 araw para sa kapayapaan. Kakanta ba kayo dyan ng kumbaya? No, ano bang kwento dyan? Tapos ang balita ko, kung ay imbis na 3 araw, parang 1 araw na lang daw. Ang nangyari sa dalawa kasi yung magiging rally. Isa yung doon sa Quirino, which is entirely led by the Iglesia ni Cristo, at dito nga sa EDSA. Ito naman, ang nangunguna dito, yung UPI, yung United People's Initiative. So, ganun, may iba-ibang grupo to sa Eclamas, no? Hindi naman to hindi isang organisasyon lamang. Kaya kuminsan, siyempre, tinitemper namin yung mga salita hindi ko tinitemper individually, pero kumbaga, as an issue, nung pagkakaisa namin, focus tayo dun sa korupsyon. Focus tayo dun sa mga kailangan magbayad sa problema ng korupsyon na kinabibilangan natin ngayon. So, pwede niyong sabihin na congressman with a straight face na walang destabilization dyan? EDSA po ako, Ma'am Ami. EDSA po ako. EDSA? Yung sa EDSA. Sa EDSA, Ma'am, ako pupunta. Anong participation nyo? Are you one of the... isa ba po kayo sa mga nagpipinance o yung nagbibigay ng mga suporta, mga logistics? Ano po yung role nyo doon? Ma'am, kinonvene namin yung People's Coalition, andun yung UPI, si General Pokis nandun, si Greco Belica naman from the People's Council. So, tulong-tulong lang, ma'am, kung ano yung mga kailangan. Yung iba sa program, yung iba sa logistics, yung iba sa sound and stage. Ambag-ambag lang. And then, syempre, ma'am, parang, yun nga, yung messaging, yung theme ng rally, ito yung mga bagay na kailangan magkaayusan dahil nga, alam mo naman ma'am, kuminsan talagang pagka ganitong iba-ibang grupo, iba-iba yung pananaw, nagkakagulo.
Can you say it with a straight face na walang destabilization dyan sa mga rally na parating ng Lunes hanggang Miyerkules? Dahil nga yung in-interview nung isang araw, si ex-General Pokis, inaamin naman niya na merong mga plano na withdrawal of support. Diba? At mukhang kasama naman siya dyan sa rally. So, paano matidistinguish? Sino ba ang for destabilization? Sino ba ang para sa kapayapaan, mga dasal para sa kapayapaan? Sinong anti-corruption? O halo-halo na yan? Ano to, Sek Ronald, nung kinausap nga natin si General Pokis, ang sinabi niya, they met with General Bronner. Wala daw silang sinabi na withdrawal of support. Ang sabi niya, magsalita naman kayo on the problem of corruption. And ang sagot naman ng General Bronner, nadidinig naman namin ang hiniing ng tao, hindi naman kami bulag, pipi at bingi. And then sabi daw niya, alam din namin yung mandato namin to protect and serve the people based on the Constitution. So, siguro, Sek Ronald, paano ko ba sasabihin? Pero like, for example, one point Kiko, lang, Kong. Barsaga. Kong, sandali lang. Sabi ni General Bronner kasi, hinihimok siya para sumama sa coup. Ibig sabihin, sinungaling si General Bronner? Yun yung sinabi niya in public. Si General Pokis dyan, ang sabi niya, 7 daw ang kasama niyang retired generals and kasama daw ni General Bronner mga yung battle commanders niya. Kaya daw lahat nakarinig na gano'n at wala daw usapan ng withdrawal of support. Ngayon, doon kunyari yung tanong niyo about kung sino magsasalita. Si Kong Kiko Barsaga, for example, and he's been very vocal, talagang sinasabi niya, si BBM ang may problema ng korupsyon, siya ang kumbaga punot dulo ng lahat. May mga ganyan talaga. And hindi ko naman pwedeng sabihin na kung Kiko, di ba, walang base yan sinasabi mo, nirespeto ko yung kanyang opinion, nirespeto ko yung kanyang pananaw. So tama yung kung Ronald, talaga medyo halo-halo to ang mga grupo na nandito. Di ba medyo magulo yung messaging na yon? Kasi syempre may mga tao rin na, of course, pag natanggal si BBM, ang papalit si Sara Duterte, which puts politics into the anti-corruption protest. Yes. Correct, Mami. And nag-agree po ako sa inyo. Kaya nga ang dapat lang talaga, in fact, yung messaging na binanggit ko, it's individual position yun ng mga tao, no? Like what happened in the EDSA 2, kanya-kanya rin naman May iba-iba silang disposition when it happened. Pero at the time, ang naging focus doon was the second envelope ng Senate Estrada hearing. Pero in this particular case, ang dapat at kailangan lamang ay sagutin yung problema ng korupsyon. And ako, yun ang paniniwala ko. And I think, not din sa mga rallies, but even for the administration, pag nakita naman ng taong bayan na may substantial na pananagutan, na may substantial na ginagawa para talagang kunin yung dapat managot, mananahimik din ang taong bayan. Sir, ako last question from me and then I'm afraid we are out of time already. So you're saying, Bale, na hindi katanggap-tanggap sa mga tao na si Alcantara lamang ang punot-dulo ng lahat. But how far do you think, your group, how far do you think it should go? Ako, Ed, I cannot speak for the group, pero naniniwala ako kay Sergeant Gutesa. Yung delivery ng pera, naniniwala ako doon. From Saldico to Speaker Martin, naniniwala ako na may nangyaring ganon. And lahat naman sa Kongreso, kahit natanungin mo yung mga kasama doon, alam nila yan Diba? 25-30%, bilihan ng kontrata, magdi-deliver ka. As to where the money goes, yun nga, kay Saldico. Alam din ni Mark Texa yan, alam ni Paul Estrada. Paano dinideliver doon kay Speaker Martin? Kinuwento ni Gutesa yun, all they have to do is ask the other people involved. Malalaman natin lahat yung katotohanan. Tingin ko, etong mga to naman ay hindi matatago. And yun ang aking paniniwala, Ed. Again, sana wag na rin umabot sa kung ano man yung sitwasyon natin. Kasi ako naman, Ed, Ma'am Ami, Sek Ronald, ang ayoko rin ng magulong bansa Nakita ko yan kay Cory, nung tapos ni Marcos. Kay GMA, nakita ko rin yan Nung pumasok yung EDSA 2, and then si ERAP, and it was constitutional, no? Sinabi pa nila constitutional, pero yung talagang dire-diretsong away, dire-diretsong kaguluhan. Para sa akin, hanggat maayos natin yung bansa, magkaroon ng eleksyon na maayos sa darating na panahon, walang problema. But the government has to really address the problem of corruption. Pag hindi, taong bayan ang kikilos. Hindi na lang, no? Pahabol. Dahil yung tanong ko kanina, hindi mo nasagot
Itong rally ba na ito bilang isa sa organizer ay isang araw o 3 hanggang 5 araw? Dahil mahalaga yan doon sa binabanggit mo na ayaw mo ng gulo eh. Dahil kung isang araw lang, malamang isang normal na rally yan. Kung 3 hanggang 5 araw yan, style EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 yan. No? So, ano ba talaga yung rally? Dahil may nababalitaan ako, isang araw na lang daw. So, yan ba ay isang araw, 3 araw, o 5 araw? Konektado yan doon sa sinasabi mo na posibleng gulo na mangyari. November 16, 17, and 18. Yung talagang araw. On the 16th, magsisimula kami ng alas 4, and then dire-diretso na, 17 and 18. So, 3. Okay, sige, we have to leave it there. Sir, maraming salamat for joining us this afternoon. I'm sorry, we're already out of time, we're over time. But maraming salamat, Congressman Mike Defensor.